Summit camp kita. 3:30 na buga. Good morning. Kumusta? This is Francis Ubrizi 1. Kaya tara, samahan ninyo ako sa aking kwento at istorya, vlogs, at iba pa. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay gising na ako para ihanda ang sarili at ang mga kakailanganin para sa isa sa mga pangarap kong paglalakbay. Ang marating umaakyat, ang pangalawa sa pinakamataas na bundok ng Bicol Region, ang Mount Isarog. And this is my first ever major hike. So good morning mga kaibigan, it's already 4:30 in the morning. So ayun, alas 5 na. Nakahanda na yung mga gagamitin ko, yung dadalhin ko para sa paglalakbay na ito. Papakita ko lang naman sa inyo yung journey namin papunta sa isa sa pinakamataas na bundok dito sa aming bayan. Kaya tara, samahan ninyo kami. Let's go! Sa pangunguna ng local outdoor, ang newly organized partido-based mountaineering group ay napasama ko para sa masaya at challenging hike in camp na kung saan 2 araw at 1 gabi kaming mamamalagi sa taas ng bundok. Kasama ang mga kaibigan ang marating namin ang camp base sa oras na alas 6 ng umaga. At habang hinihintay pa namin ang iba pa naming makakasama, kaunting kwentuhan muna at tanong sa sarili kung bakit nga ba ako sumama sa paglalakbay na ito. Maaaring katulad mo rin ako, isa sa mga taong gustong ilapit ang sarili sa kalikasan. Kaya tara, pasado alas 8 na ng umaga nang makumpleto ang aming grupo. At base sa aming guide, alanganin na ang oras na ito para marating ang summit camp na siyang plano at napag-usapan bago pa man ang araw ng paglalakbay. 4 na oras, 5 oras, mga 6 na oras, summit naman kita kayo na. Yes. Summit camp kita. Doon kita makam sa summit. At mula sa jump off sa oras na alas 8 ay inilatag na rin ang ilang paglilinaw at humingi na rin ng gabay sa ating Panginoon para sa isang ligtas at masayang paglalakbay. At sa oras rin na ito ay agad na kaming tumungo para marating ang campsite bago pa man mag alas 12 ng tanghali. At yun ang plan B ng aming guide dahil mahigit 2 oras at kalahati pa ang kakailanganin mula sa campsite bago marating ang summit camp. At para marating yon mula sa jump off ay may 1 oras na tinatawag nilang assault papunta sa Camp 1. Dito meron namang spot na pwede kang mag-standby para huminga saglit dahil sa loob ng 1 oras ay puro ahon ng trail na pwedeng bumasag ng tuhod mo. Magpabilis ng heartbeat mo katulad ng naranasan ko na siyang dahilan para maghabol ng hininga. So time check, 9:03 on our way to Mount Isarog Summit dito sa Goa Aroro Trail. So ayan, meron na tayo mga nauna doon. Pasado alas 9 na rin ang marating namin ang Camp 1. Dito, kaunting pahinga at lasapin ng ganda ng kalikasan para may lakas ulit para patuloy na tahakin ang daan at tanungin ang sarili, bakit nga ba ako nandito? Pagod, men. Almost 20 kilos yung laman ng bag ko. Minsan mapapatanong mo talaga sa sarili mo kung bakit. Bakit mo ginagawa yung mga bagay-bagay na sa tingin mo kaya mo naman pero alam mo, mahirap. Ay, kulang ang 4 liters ko. Kaya tara, punta na tayo sa Camp 2. Mula sa Camp 1, narating namin ang Camp 2 sa loob lamang ng 50 minuto. Medyo hindi naman kalayuan ang distansya pero ramdam ko na ang pagod. At mula sa Camp 2, saglit lang ang pahinga rito at ang tanong sa kasama, Par, malayo pa ba? At para maibsan ang pagod, meron daw pila ng tricycle sa Camp 3. O siya, habang nasa trail kami biglang bumuhos ang ulan na siyang pumawi sa mainit na lakaran. Unpredictable ang panahon sa Mossy Forest ng Mount Isarog kaya kailangan ang kahandaan sa sarili. Pasado alas 11 na ng tanghali nang marating namin ang Beauty Co Country na halos 2 oras na lakaran ang kinailangan para sa hinihintay kong pananghalian. Touchdown the Camp 3. Dito na kami nagpahinga saglit at kumain ng aming tanghalian. Matatanaw rito ang ilang parte ng 4th District of Camarines Sur. At ayon pa sa aming kasama, nasa taas na parte na kami ng Asupre Spring. Habang nasa trail na kami patungong campsite,
Isa sa mga kasama namin ang nakaramdam ng leg cramps. Mahulog ako na kuya dyan. At muntik na akong maging kwento ng mga oras na yon. Pero ganun pa rin, God is good all the time. Thank you everyone, I'm alive. Bawat hakbang bawal magkamali. Dahil sa loob ng isang oras patungong campsite, may banayad ang trail. Pero may bangin. May palusong na nangangailangan ng siguradong hakbang at tibay ng tuhod. Sige. Mag-aalauna na ng hapon nang makarating kami sa campsite. Ibang saya sa pakiramdam na yung dating tanong na kaya ko kaya ay unti-unti ko nang nakukuha ang kasagutan habang naririnig ang tinig ng kalikasan. So it's already 1 o'clock. Narating na namin ang Camp 4. Base sa napagkasunduan, hindi natutuloy ang grupo sa summit camp. At dito na lamang kami magpapalipas ng gabi kaya nag-set up na kami ng aming matutulugan. Inihanda ang pagkain at inumin para makabawi ng lakas ang bawat isa. Maribay ka na talaga. Anong tubig ka? Turan? Bray, hihina niya. Gaganin mo na ang bakterya. Tapos, anong lutuin dyan? Ha? Anong lutuin dyan? Maluto. Sinabawan. Sinabatan. Paris. Alas 2 ng hapon naman ang biglang bumuhos ang ulan. Wala pa rin ang ilan sa mga kasama namin, ang mga master ng local outdoor. Medyo masama ang panahon ng mga oras na ito dulot ng LQA. Pero hindi naman direktang tatama sa bansa kaya ligtas pa rin ang aming pamamalagi sa campsite. At ang plano kinabukasan, alas 3 ng madaling araw ay lalakad na ang grupo patungong summit. Pero dahil sa sama ng panahon, hindi natuloy ang alas 3 na lakad na siyang napag-usapan bagkus mag-aalas 4 na ng umaga nang magsilakad ang grupo. Sa loob ng isang oras patungong summit at sa madilim na daan gamit lamang ang ilaw ng aking cellphone, ramdam ko na ang saya at sa wakas, mararating ko na ang isa sa pangarap kong lugar na halos ilang taon ko ring hinintay. Ang Mount Isarog Goa Peak ay may elevation na 2,030 meters above sea level and considered as active stratovolcano. Supposedly 3 o'clock dapat kami aalis pero medyo masama yung panahon ngayon kasi may low pressure. Yan. Yung tawag namin dito sa Bicol nan is kulop. So yan, kung nasa babang parte ka, makikita mo to parang balot ng kulay puting ulap. Yung Mount Isarog. So, napaka-amazing na talaga. 4:46 na. Yun, spider. Alas 5 na ng umaga nang marating namin ang summit mula sa campsite. At sa wakas, nasa taas na kami habang napapaligiran ng mga ulap. Yeah, this is it together with Almatok Adventure. Joiners joiners from Karamuan. Hey bro, where you from? I'm from America, from Florida. Nalayo. Isa sa kabang-abang na sandali habang dumadampi ang malamig na simoy ng hangin ay ang masaksihan ang pagsikat ng haring araw. Pero bigo kami at hindi na kami umasa pa dahil sa walang clearing ng mga oras na yon. At ang tanong kung may clearing pa bang magaganap, tiwala lang ang sagot na parang nawawalan na kami ng pag-asa. Pero makalipas lamang ang 30 minuto, nakita na namin ang likha ng may kapal. Hindi mang lubusang malinaw, pero walang kasing ganda ang tanawin na aking nasaksihan. At dito ko lamang napagtanto bilang tao, na may mga bagay pala na tanging pasasalamat lamang ang kailangang isukli sa bigay na sandali ng may lala. Ang bawat sandali ay regalo, at ang lakas at oras ay lilipas. At habang nakikita natin ang ganda ng mundo, dalaman ng bigat na pinapasan, huwag nating kakalimutan ang maging masaya kahit sandali. Kaya tara, samahan mo ulit kaming umakyat para maibsan ang lungkot at maisulat ang kwento ng pagsubok at karanasan. Narating ko man ang mataas na lugar na aking pangarap. At sa bawat sandali, mananatili ang mga paa sa lupa at ang pagpapakumbaba ay ang pinakamataas na parte ng aking kwento at istorya. Naway naliw ko kayo sa aking pangarap na paglalakbay. Sa muli, ako si Francis na nagsasabing sa bawat paglalakbay ang pinakamagandang destinasyon ay ang makarating tayo ng ligtas sa ating mga tahanan. Amen. Padagos.